Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Loy Valdez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ikaw, pagkarinig nito, nakita ko ang masamang ngiti ni Aaron sa kanyang mukha. Halatang natulala at hindi nakapagsalita ang buong tao. Halatang hindi niya inaasahan na pagkatapos ng mahabang paglalakad ay narating niya ang ganitong resulta. Ang babaeng ginagantihan nito ay asawa talaga ng lalaking ito. Hindi ba nakakahiya? Ang oras, sa kahihiyan, ay palaging napakabagal. Ito ay hindi masyadong maraming upang ilarawan ito bilang isang araw tulad ng isang taon. O nanguna si Aaron sa pagbasag sa katahimikan, saktan mo lang ang kaibigan ko at ipaghiganti ang asawa ko. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Dapat alam mo ang lahat. Total, nasaktan mo ang dalawang tao dito kapag ginamit mo ang isang bagay na hindi para sa iyo. Kailangan kong maging magalang kapag nasaktan mo ang aking kaibigan at asawa. Ang sarap pakinggan na binibitin mo ang sarili mo. Baka isang malaking gamot na pampalakas para maluma ang mga paninda mo at masipsip ng alak habang may sakit ka. Pagkatapos noon, bahagyang tumaas ang enerhiya sa mga kamay ni Aaron, at muling nakompres ang espasyong napapalibutan ng mahihirap at kakaibang TNG. Ang malakas na pressure ay naging mahirap at kakaibang halatang hindi komportable si TNG. Makalipas ang halos isang sandali, hindi nakatiis ang mga paninda. Galit silang sumigaw sa Aaron sa mismong lugar, umaasa ako sa iyo, Ginoo. Binabalaan kita, itigil mo ito. Gusto mo akong mahuli sa paggawa ng alak, at hindi ka umiihi. Humarap ka sa salamin para makita kung ano ang iyong ginagawa, parang aso ka ba? Hindi ito pinansin ni Han Sansi. Habang pinagalitan ang lalaki, mas itinulak ni Han Sansi ang kanyang kapangyarihan. It hurts, it fucking hurts me. Stop it, you fucking stop it. Ako ang dukha at kakaiba ng langit. Kung papatayin mo ako, ang aking mga nasasakupan ng mahirap at kakaibang pamilya ay magiging kaaway mo magpakailanman. Kakayanin mo ba ito? At saka, I have some friends of ancient fierce beasts. None of those guys is weaker than me. You'll die then. Nang marinig ito, si Aaron ay talagang nakatanggap ng kaunting lakas, pagkatapos ay sumimangot at nagsabi, ang ilan sa mga sinaunang mabangis na hayop ay iyong mga kapatid. Naramdaman ang pressure ng Aaron, tumigil siya. Si Kaiden ay lubos na ipinagmamalaki ang kanyang oras. Alam niyang halatang gumana ang mga sinabi niyang ito. Nagpayo ang lalaki, kailangan iyan. Ngayon alam mo na natatakot ka. Natatakot. Ang Aaron ay medyo nakakatawa. Narinig mo na ba ang masamang katakawan? Ang langit ay mahirap, kakaiba at mapagmataas. Tumanggaw si Aaron, medyo pamilyar ito. Hehe, ang mga kumakain ng tao na walang dumura ay walang katumbas na laki at kayang lunukan ang langit at lupa. Makapangyarihan yan. Talaga, that must be. Ignorante little trash, paano malalaman ng mga nunal na langgam na tulad mo ang kapangyarihan ng mga sinaunang bagay na tulad natin? Go and find out, kung hindi ko ipagyayabang at ipagsigawan ang pangalan ng masamang mata ko, gaano karaming tao ang mga nginig. Habang sinasabi mo, lalo kang nasasabik at ipinagmamalaki. Tumanggaw si Aaron, na hindi niya itinanggi, parang may kaunting bigat ito. Sa katunayan, para sabihin sa iyo ang totoo, maraming tao ang talagang takot na mamatay kapag narinig nila ang pangalan ng masamang tao tay. Ito ang nakita ko, sa aking sariling mga mata, at ang mga taong iyon ay napakahusay. Sa puntong ito, ang apat na master kasama sina Ye Shijun at Zhu Yanshua ay nagbigay ng sapat na paliwanag at pagmumuni-muni. Ang Aaron ay natural na napakalinaw. Master. Utot si Master sa harap niya. Basta gusto niya,
Kahit grupo ng mga tinatawag na master sa bibig mo ay basura lang. Ngumisi ang kawawang chi ni Heaven. Napakalakas. Bahagyang nagulat si Han Sanchen. Kalokohan. Anak, ngayong alam mo na ang kapangyarihan niya, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka umiwas sa daraanan ko? Kung hindi, anong kahihinatnan ang haharapin mo? Hindi mo ba alam? Anong uri ng kahihinatnan? Marahan na ngumiti si Aaron, diretso akong kinain. O napunit ako. Bagamat kakilakilabot ang tunog ng iyong kapatid, kung gusto mong sabihin, sa katunayan, masasabi ko rin na ang masamang tao tay ay ang aking maliit na kapatid. Hahaha, damn it, mabahong kalokohan ratio, pinapatawa mo talaga ako. Kung tawagin akong Bragging Force, tatawagan kang yabang sa bahay ng kapatid mo. Yung little brother mo, gusto mo bang tumawa ng mamatay? Ang tinig ng kahirapan ng langit at kakaibang galit ay mapang-abuso at balantuna. Hindi mo rin ba sasabihin na kapatid mo ito? Inosenteng ngumiti si Aaron, sinabi ko na ito ang aking nakababatang kapatid, kaya hindi ito okay. Nang bumagsak ang mga salita, gumalaw si Aaron sa kanyang kamay at sinabing, hindi ko sasabihin kung kapatid mo iyon, ngunit ang aking nakababatang kapatid na lalaki, hindi ako nagyayabang tulad mo. Mukhang oras na para dito. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Naramdaman niya ang tila ginagawa ni Aaron, galit niyang tanong. Tamaan ka sa mukha. Ang Aaron ay malinis at maayos. Sa sumunod na segundo, ang magulong puwersa sa kanyang kamay ay muling na-inject at gustong makipagugnay sa ontological force ng Aaron na humaharang sa kahirapan ni Tianji at nagtataka sa katawan at mga meridian ni Ziking. Pagkatapos, ang magulong puwersa ay tumagos sa pamamagitan ng ontological force at dahan-daang pumasok sa pinakaloob na layer, na nakikipag-ugnayan sa banal na puwersa ng kahirapan at kababalaghan ni Tianji. Anong ibig mong sabihin? Hindi maintindihan ni Tianji Kyongki. Hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ng maldita na Aaron. Hinaranggan ito ng kapangyarihan ng nomenon ng Aaron dito. Parang walang kwenta ang pagpasok ng ibang kapangyarihan na halos kapareho ng paghubad ng pantalon at pagutot. Tsaka ano ang kinalaman nito sa paghampas sa mukha? Matapos kumpirmahin ang pakikipag-ugnayan kay Tianji Kyongki, ngumiti si Aaron, ikaw at ako ay konektado sa pamamagitan ng lakas ngayon. Ngayon subukan mong maging isa sa akin, at may ipapakita ako sa iyo. Ang mga salita ay nahulog, si Aaron ay gumalaw sa kanyang kamay, at ang masamang mata ko ay agad na ipinatawag nito. Sa katakawan ng kasamaan, patuloy na sinabi ni Aaron, dahil paulit-ulit mong sinasabi na kapatid mo ito, dapat mo bang malaman ito? Sa koneksyon ng mga magulong puwersa at ang pagsusulatan ng isa't isa, nang tawagin ang masamang katakawan, si Kaidan, na orihinal na namumuhi at nagagalit, ay natigilan. Evil. Ang katakawan ng kasamaan. Labis na nagulat si Tianji, ikaw ba talaga? Ngumiti si Aaron at hindi nagsalita. Biglang naaninag ang kahirapan ni Tianji, at hindi makapaniwalang sinabi niya kay Aaron, ito, ikaw, bakit nandito? Sabi ni Aaron, napakasimple lang. Sabi ko, yung nakababatang kapatid ko. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang tanda sa kanyang mga mata, at ang mata ko na kumakain ng oras ay naunawaan ang kahulugan ng Aaron, at masunuring umupo sa lugar. Nagyabang ba ako? Ngayon dapat mong malaman. Pero hindi mo alam kung nagyayabang ako. Tumawa si Aaron. Galit na galit si Tianji Kyongki nang marinig niya ito. Sino ito? Ano ang pagkakakilanlan nito? At maaari ba itong ipagmalaki? Ngunit nang malapit na siyang pabulaanan, narinig niyang sinabi ni Aaron, gayunpaman, hindi mahalaga kung magyabang ka man o hindi, dahil kahit na kapatid mo talaga iyon, ano? Hindi ko ito nakababatang kapatid. Kung gusto mo, sundin mo ang relasyong ito, kailangan mong maging kapatid ako. Ang pagpatay ay pumapatay din ng puso. Talagang magagalit si Tianji Kyongki hanggang sa mamatay, ngunit kahit na muli siyang magalit, wala siyang lugar na may bulalas sa oras na ito, dahil ang mga salita ni Aaron ay medyo makatwiran, kaya hindi ito maaaring pabulaanan. Ang lakas na ito ay hindi kasing ganda ng katawan ng mga tao. Sinusugal ito ng mga tao, at kinasusuklaman ito ng mga tao na hindi makapagsalita. Kailan ka kumain ng ganitong uri ng inis? Pero wala itong magawa kundi ang pagngangalit ng ngipin. Nakakahiya naman,
Pero bale dalhin mo sa akin. Bale dalhin mo sa akin. Hindi pinalampas ni Aaron ang anumang pagkakataong manlilibak. Hindi lamang nagkaroon ng anumang convergence, ngunit ang asin ay nawiwisik ng mas mabangis. Malapit nang sumabog ang kawawa at kakaibang baga ni Heaven, at ngayon ay ganito na ang katawan, kung hindi man ay tansyahin nito na talagang magalit ang mabahong tao sa harapan nito na iluwa ang 1 litro ng dugo. Ito ay talagang nakakahiya, swaggering at ipinagmamalaki upang ipakita sa mahabang panahon. Bilang isang resulta, ito ay naging isang fucking gulo. Ano pa bang magagawa mo? Sige na, kung hindi man liligaw ako sayo. Aaron na kalsada. Nang si Tianji ay galit na galit, sa diwa ng pagbibilang sa akin bilang isang talunan kung hindi mo babayaran ang kamatayan, sinabi muli ni Aaron, "Oh, siya nga pala, kung may anumang banta sa pagkakataong ito, gagawin ko, mas mabuting hilingin sa iyo na mag-isip ng malinaw. Natatakot ako na sa wakas ay may isip mo ang isang baka sa oras na iyon, at ito ay magiging aking nakababatang kapatid na lalaki o nakababatang kapatid na lalaki muli." Ganon. Little kapatid. Si Tianji Kyongki ay ganap na nabaliw, iyong munting surot, nakakainis ka talaga. Ako, inawi kita. Storytelling channel sa YouTube. Ngunit sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, ang tila mabangis na emosyon ay itinulak ng kaunti sa pamamagitan ng bahagyang puwersa ni Aaron at tuluyang nawala. Ang sakit, sakit, sakit. Bahagyang binawi ni Aaron ang kanyang lakas at hinayaang umatras ito ng kaunti, nakipag-away ka sa akin. Masakit bang galaw ito? Si Tianji Kyongki ay ganap na hindi nakaimik. Alam niyang kinukutya na naman ito ng Aaron. Gayunpaman, wala rin itong lakas ng loob na lumaban. Sa ulo nito sa harap ng kutsilyo, kailangan nitong umamin, ano ang gusto mo? Ito ang gusto mo. Aaron na kalsada. Hindi mo ba sinasaktan ang kaibigan mo at ang asawa mo? Malaking bagay. Basta binitawan mo ako, hindi ko guguluhin ang kaibigan mo. Asawa mo naman, nasasaktan siya. I can help you cure it. Nang marinig ang paglabas nito, nagulat ang Aaron, lalo na ang tungkol sa mga huling kondisyon nito, na nagpasigla sa Aaron. Ngunit paano ito maipapakita ng Aaron, na pamilyar sa sining ng laro? Bahagyang kumunat ang noo niya, sa maliit mong katawan, hindi mo mapoprotektahan ang sarili mo, at may iligtas mo ang mga tao. At saka, narinig ko lang ang mga nananakit sa tao, pero hindi ko narinig na ang kawawang Chi ay makakapagligtas ng mga tao. Kung gusto mo akong asarin, huwag mong isipin na masyado akong tanga. Nang marinig ito, hinamak ni Tianji Kyongki ang isang malamig na ugong, original, binago talaga kita. Hindi ko inaasahan na hindi kita nabasa ng mali mula simula hanggang wakas. Ang mga nunal na langgam ay mga nunal na langgam at ang mga surot ay mga surot. Nahuhulog sa iyong kamay ngayon talagang nasira ang reputasyon ng buhay ko. Hindi tumanggi si Han Sanchen, ngunit tahimik na naghintay sa mga sumusunod. Ako ay isang mabangis na hayop noong sinaunang panahon. Mabuti ito at gusto ko ang cannibalism. Gayunpaman, hindi ako nagdadalubhasa sa mga masasamang bagay. Kung ako ay nasa mabuting kalooban, gagawa ako ng ilang magagandang bagay. Narinig mo na ba na ang kawawang ugat ng chiteng ay kumakain ng gunang magkasama? Nagkataon, napakahusay ko sa epidemya na lason sa mundo. Ang babaeng iyon, hindi, nalason ang asawa mo. I can really try my best to save her. Sa pagsasalita tungkol dito, si Tianji Kyongki ay halatang napaka-confident at proud na muli. Paano? Walang deal. Ang mga kalakal ay nagtanong, gayunpaman, nang maaga, kung hindi ko ito may save, huwag mo akong ipahiya. Kung maaari kong iligtas ito, kailangan mong mangako sa akin ng isang kondisyon. Anong kondisyon? Sumimangot si Aaron. Secret muna ito pansamantala. Sasabihin ko sa iyo kapag tapos na ito. Gayunpaman, sa pagtingin sa iyo ng ganito, maipapangako ko ng maaga na ang aking kahilingan ay hindi kailanman makakasakit sa sinuman, at kahit natulungan mo ang iyong kaibigan, at magagawa mo kung ano ang kaya mo. Malinaw na mali ang sabihing hindi nasasabik ang Aaron. Gaano man mo ito tingnan, ang deal na ito ay hindi kawalan sa iyong sarili, at ang pinakamahalaga ay ang lahat ay may kaugnayan sa kaligtasan ni Su Yingxia. Kahit na natalo ka, paano tatanggi ang Aaron? Huwag banggitin ang mga kondisyong ito, na kung saan ay upang patayin ang Aaron. Aaron ay maaari lamang sumang-ayon. Mabuti. Tumango si Aaron.
Okay, you tossed me too hard now. Live some chaotic power and leave the rest to me. Hindi na sinabi ni Aaron. Pagkatapos mag-iwan ng ilang magulong kapangyarihan, binawi niya ang lahat ng lakas. Halos kasabay ng pag-withdraw niya ng enerhiya, ang puting chick kay Zeking ay biglang naging mabangis. Gayunpaman, walang dating sakit sa mukha ni Zeking. Pumikit na lang siya at parang nakoma. Wow! Napapaligiran ng puting liwanag, dahan-daang bumangon ang katawan ni Zeking mula sa lupa, pagkatapos ay bahagyang tumayo at lumulutang ng ilang sentimetro sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos, lumipad ang kanyang katawan patungo sa bahay na kawayan ng walang hangin. Si Han Sunny ay lubos na nagulat sa oras na iyon, dahil maliwanag na ganap na kontrolado ni Tianji Qiongqi ang lahat ng bagay tungkol kay Zeking sa oras na ito, kaya't si Zeking ay ganap na nawalan ng malay at malayang gumagalaw. Ito ay talagang kawili-wili, kasing laki lang ng graba ang lalaking iyon, ngunit ang kanyang kakayahan ay medyo mayabang. Sigurado, siya ang lahat ng sinaunang mabangis na hayop ng kanyang ina. Kahit na ang payat na kamelyo ay mas maliit kaysa sa kabayo, ang natitirang kapangyarihan ay kakilakilabot pa rin. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling paghinto, nilinis pa rin ni Aaron ang kanyang mood sa oras at nagmamadaling pumunta sa bahay na kawayan. Na-curious talaga siya sa magic power ng lalaking ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!